Babalik po ang Political Watch and Professor George, meron kayong tinatanong kay Mr. Ramon Agustin before we went on a break. Siyempre, bilang presidente at ito ika nga pinuno nitong Employees Association, minsan kasi may mga Employees Association hindi pinapakinggan hindi man lang dinidinig yung mga sentimento, but here in Pag-asa more or less naman kahit paano yung boses nyo, yung sentimento nyo napapakinggan. Actually, very supportive po si Secretary Mario Monteo sa aming samahan sa Philippine Weathermen Employees Association. Yes, sir. At kung ano man po ang aming hiling ay napapagbigyan kahit paano because he knows, alam ko marunong naman mag-appreciate si Secretary Monteo because of the service na ginagampanan po namin. Ayun. Sir Man, meron po tayong comment at Basahin natin ating muna. babasahin po itong comment ito. Ito ay Yes. mula po kay Pedro Cunanan of Manila. Kapag may bagyo, imbes na nasa pamilya nila, nagtatrabaho ang ating mga weather forecasters para sa kapakanan nating lahat. Mga bayani sila. Bigyan sila ng nararapat na benepisyo kaysa ninanakaw lang ang pera ng bayan ng mga politiko at ng mga ahente nila. Amen. Totoo yun, talagang pagka may mga bagyo, kahit wala pang bagyo and during the time na dumating, wala na kayo, hindi na kayo nag-uwian. During, and after, nandoon po sila. Kaya meron nga po doon namamahay na mismo. May dalang bag ng damit. Especially may mga kasama ako from Bulacan, isang forecaster, si Mr. Jory Lois. Palagi natin nakakausap yan. Si Sir Joey. Dahil nga po may kalayuan ng kanyang tahanan, may baon na pong bagyan para sa provision for 3 days, 4 days at the most. May mga housing projects benefits ba ang mga Kami po wala po, kanya-kanya po. Kaya nga po kaya nga po nagsusulong kami na matulungan ko rin mga kasama namin through the effort po ng aming asosasyon ng PUEA po. Dahil naabutan ko po rito, for 34 years nakita ko po ang hirap na pinagdaanan po ng mga taga-Pag-asa. Ilang taon po kami until nitong mga recent years lang, yung kasamahan ko po mga forecaster na yan. Nag-uulan ng itlog na pula sa tanghalian, ang merienda ay kamoting kahoy. Whereas ang kanilang mga counterpart, pizza. sa abroad. Magkano bang Tell us kinikita ng about- isang forecaster? Sa ngayon, tell us about kung magkano ang base pay. Pagbatayin na lang sa mga weather forecasters na lang. Sa entry position na lang ka, Jokas. Okay, and then from the entry position upwards, of course, and then under the modernization bill, magkano ba as proposed? Ang itataas. Ang itataas. Yes. Ganon. Sige po. Ang entry position po ng isang weather specialist o meteorologist po ay naglalaro sa more or less 20,000 20,000 lang. per month. Opo. Kasama, siyempre may mga deduction pa yon. Ang pinakamataas sa amin sa Pag-asa, the administrator receives around 60,000. Administrator na yon. Administrator, pinakamataas na po yon. Yes, sir. And sa bagong proposal po, kasi marami pong version ng mga bill. Marami nagsampa po ng modernization bill na senador. There are 7 actually, I have read Yes, sir. their proposal. Tapos sa lower house, 5. Mga Congress. co-authors naman sila. Pero sa Senado, kanina pinag-aralan ko po, pinabasa sa akin ng administrator kung ano po ang comment na may bibigay ko. One proposal from Senator Cheese Escudero ay meron siyang proposal to anyway, ang pinakabud po nito, ang number one highlight ng modernization is the acquisition of more modern equipment. Yung pong pagsasana, human resource development, pangalawang importante. At pangatlo po, yung pag-aaral ng pay scale ng ating mga forecaster at technical people. Sa proposal po ni Senator Cheese, ang kanyang pinopropose po sana magkaroon ng increase of 150% of the present salary. Yes. Which means na kung sa entry level ka, magkakaroon ka ng 35,000. 35,000 sa entry. So, dyan magsisimula sa 35,000. Diyan magsisimula. Yan po ay proposal ni Senator Okay, Cheese so dyan na natin muna i-base sa proposal ng Senator Cheese. In addition to that, ano pa ang mga benefits or added benefits ang pinopropose ng ibang mga proponents? Wala na po. In lamang po, pinagtitibay lamang po ang Magna Carta benefits under Republic Act 8439. So, i-increase Wala pong lang. pagbabago yun. Okay, walang pagbabago. I-increase lang ang base pay and then you will continue to receive the hazard pay, Yun. cost of living allowance, and other benefits na nandyan na. Meron naman pong isang bill si Senator Recto, si Senator Ralph, yung Senate Bill 1358,
na magbibigay po ng maximum na 30% ng hazard pay sa bawat empleyado po, not only from Pag-asa, but the entire DOST system to address yung brain drain issue ng mga scientists and technical people. Will that be enough to prevent the exodus? Dahil I understand, napaka-lucrative na mga offers from abroad. We cannot guarantee na magiging totally stop po itong ating pagkawala ng ating mga forecaster. However, it would serve as a deterrent po eh. Kung dati po ay hayagan na talagang desididong umalis, pero kung mababago po ang compensation naming matatanggap, they will think twice. Kadyokas. Sa may tanong lang Because ako of the social cost. Yes. Iwanan and ng pamilya mo. Iwanan ng pamilya. And isa pa, ang pinakamahalaga, Kadyokas and Attorney George, yung pong pagsialbuin mo yung kababayan natin. Correct. Iyan ang pinaka-most rewarding sa mga kasamahan ko. Kaya until now, meron po nagtatagal 45 years in the service. Na mga kasabay nyo pa. Mas nauna pa sa inyo. Nauna pa sa akin, 34 years lamang po ako sa Yes, sir. Ganun po, kaya po Love of masasabi. country. Kaya po natin masasabi, marami po tayo sa Pag-asa natitirang patriotic people. Sir Mon, They are supposed to be heroes. yung mga satellite offices natin sa mga probinsya, Opo. ano ba yun? Nagre-rent lang ang Pag-asa o sa Pag-asa na No, meron po kami talagang mga istasyon sa field at ito po'y pag-aari ng Pag-asa. Kasi kaya ako na-mention yan, tandaan po natin yung sa nangyari sa Yolanda. Meron po tayo nawawalang weather forecaster Yes, at that si time. weather observer po. Observer po ang tawag natin. Babae doon. pa nga po yun. Opo. At yun naman po inakita. Ano po? At, No, we have not found the body. hanggang ngayon. Kaya nga we have presumed na talagang wala na po, patay na. Yung ano naman, with regards to Pag-asa employees who are similarly situated, yung observer ka doon ka sa mga lugar na malalayo, Opo. and if anything untoward like that happens to you, meron bang insurance or whatever other benefits na in addition to the usual na matatanggap ang pamilya? Lalo na in the line of duty yun. Mangyari. Ang nangyari po noon ay ang mga natanggap lang po yung sa GSIS and yung mga galing sa Pag-ibig. Pero kami po within Pag-asa ay nagkaroon po kami ng fundraising. Merong kusa yun, voluntary yun. Voluntary po ito para matulungan po namin hindi lamang po yung namatay, kung hindi lahat po ng naapektuhan ng bagyong Yolanda, not only in Tacloban, kasi yung Tagagiwan po talagang severely affected din. Yung isang kasama namin, pinaka-chief meteorological officer po namin sa Giwan, almost, kung hindi lang nailigtas ng 2 gwardiya, hinila po. Hindi na siya makahinga sa loob ng radar. Kasi kailangan niyang mag-observe ng Doppler. He stayed there para lang makita ang observation. Hindi pa umalis hanggang inabutan siya. Hindi na siya makahinga hanggang naimatay. Buti nga po, meron pong nakadestinong 2 militar who serves as security. Kasi Of the isolated po yun eh. Baka may threat po, security threat. Nakita po, nakabulagta na po. Kung hindi po nahila ng 2 militar, siguro po yung aping hepe wala na doon. Sir, di ba, sabihin na natin, alam naman po ng lahat. Kasi yung iba kasi nasisisi ang Pag-asa, lalo pa, bakit na pagkainit-init tapos wala lang palang sabi, babagyo daw, wala naman pala. Considering the modernization of mga facilities, equipments natin, and sabi mo nga, nagsimula nga lang kayo dyan, walang mga ganun, kung hindi typewriter lang, di ba? But, talaga bang ganun pa rin kahirap i-predict po ang sitwasyon, ang kondisyon ng ating panahon, at the same time, on a level of 1 to 10, for example, na ang Pag-asa, ano ang batting average when it comes to prediction? Ganito po yun. Sa akin po nag-experience dyan. I will admit, noong po yung matagal na, kami po yung naging tampulan. Kasi ang kakayahan lang po ng isang forecaster ang kanyang pinagagana, ang kanyang talento sa forecasting. Wala po tayong mga instrumento nung walang sophisticated instrument. Ang ginagamit lang talagang in talent in the field of forecasting. Pero sa tagal po ng panahon, ngayon po, pinagsama-sama na in recent years, may mga instrumento na tayo, pasilidad, state of the art, kasama na po yung talento at skill ng ating mga forecaster. I would say, nagkaroon ng significant change. But Ako'y naging isang buhay na testigo po. Yes, if sir. I may further elaborate or that or discuss it, di ba, alam naman natin, one can never completely predict
the weather. Yes. Only God knows. Ano? So, kung may papasok na malakas na bagyo at ito ay lumihis, fine, pasalamat tayo lahat. Pag-asa won't even be blamed. Yes. Diba? Pero pag may parating, pag may hindi inaasahan na malakas na bagyo At biglang at sumulpot. biglang pumasok at marami ang masalanta, Without any batikos ang aabutin ng pag-asa, how do you prepare for that and how do you deal with that? Sa panahon pong ito, hindi po namin inaasahan ngayon yan. Because of the new equipment. Because of the new equipment at saka yung professionalismo ng aking mga kasamahan and even yung mga bagong teknolohiyang kanilang nakaalamang natanggap sa masiding pagsasanay po. At saka But technically speaking, that is still a possibility. Yung hindi inaasahan ay bigla na lang pumasok. Hindi po ba mangyayari. pwedeng mangyari na yun? Hindi, ngayon po, hindi na po pwedeng mangyari. Because of the yung deployment Sophistication. of Doppler radar, nakanda po lahat yan, almost covered na po eh. Hindi pa po kumpleto para makover lahat ang entire country, but then, we are still installing 4 more Doppler. Pero nagbabago Radars. rin ang weather system. Weather system, because of the climate change. Meron tayong nagtagal talaga, bumabalik pa nga bigla yung Yes, to bagyo. tell you honestly, ganito po. Nung mga nakaraan taon, mga matagal na panahon na, ang observation po na pinadadala ng aming field station every 6 hours po. 6 hourly ang tawag doon. Correct, yes sir. Because nag-iiba na po ang ang abnormalidad ng isang weather system, lalo na yung bagyo. Ginawa na po, pinaiksi na lang sa 3 hours. Hanggang sa pag sumapit, ginawang hourly na po because of the significant changes in the atmosphere brought about. Yung pang pagbabago ng from 6 hours, 3 hours, tapos 1 hour na lang, hindi naman nagbabago ang kalidad ng prediction. Hindi nagbabago. Ang tinitingnan dito intensively ay ang movement. Okay. Kasi you have to be more Accurate and in the yung attentive up-to-date. time monitoring. Focus. Kasi anytime baka pwedeng magbago ang direction because of the new system which is climate change. Yun. When pag-asa makes temperature readings, bakit usually doon lang sa Science Garden? Bakit hindi sa mga, in Metro Manila for example, bakit hindi sa mga lugar na crowded, maraming buildings and all that? Why always ang reading sa Science Garden? Kasi po ang instrumento do sa kailangan ay walang obstruction. Pagka merong mataas na struktura po, that would be an obstruction. Hindi Ayun. magiging So, accurate. kinakailangang, Clear po. Kaya kung mapupunta pa kayo sa isang field station, ang lahat po ng struktura ay one level lamang. Hindi po pwedeng mataas, hindi po pwedeng lampasan ang instrumento because that would serve as an obstruction. Kahit temperature reading lang kung gaano kainit. Pero hindi lamang naman po sa Science Garden nagre-reading ng temperatura. Meron po tayo sa port area. Okay. Sa NAIA po, meron po tayo. And ang pinakamalapit po, yan po tatlong yan. Ayan. Port area, Science Garden, NAIA. Yan po ang tatlong Metro Manila na kino-cover to give information on the temperature. Yung if you add, if you consider yung heat island effect. So ang reading for example sa Science Garden 36. Pag dinagdag mo yung epekto ng heat island effect, more or less ilang degrees dapat nang ipatong mo diyan on the average. No, wala naman po siguro yung papatong dyan. Even yung mga yung highly urbanized, let's say sa Science Garden po ay hindi po masyadong covered ng malalaking building. Doon po sa NAIA ay Konkreto, or even runway konkreto. and all that. Pero almost the same po ang reading dyan. So almost the same. Almost the same because of the talagang accurate po ang aming instrumento. Animal behavior. Animal behavior as an indicator of future weather events. May katotohanan ba and can you give examples? Ang nabasa ko lang because of curiosity, yun pong mga yung bulate sa loob ng bote ay hindi alumpit po, yung hindi mapalagay. Parang ganon. Pagka, if there is, ito po'y kasabihan lamang,
and wala pong scientific finding. Pero Napakahirap ibase ito ngayon. Anong Baka- weather event ang mapipredict mo kung yung bulati ka mo medyo hindi mapakali or whatever, ano ang medyo pinaparamdam niya na parating na weather event? Bagyo Ang o sabi po ng matatanda ay bagyo, may darating na bagyo. Sir Mon, babasahin ko lang quickly yung comments kasi mula kay Arman Tolendo, Bulacan, dapat kasing equip daw ang pag-asa ng Japan. Katulong ng pagbibigay ng tamang weather forecast ang paghanda natin sa mga bagyo tulad ng Yolanda. At mula kay Arthur Agas, Tito John, ng Leyte, it is very unfortunate that our experts in forecasting are going out of the country looking for fat pays. Can we not give them what is due to them? at mula po kay Cheryl Del Mundo, tama si Sir Mon na napakagagaling ng meteorologist natin. Dito sila kailangan sila ng bansa at ng mga Pilipino. Ilibas nyo ng budget para sa kanila, please. Buhay natin ang nakasalalay sa usapin na ito. And obviously, Salamat mukhang po. tagapag-asa yan. Wala pong kilalang ganyan. At sir, ito bilang Pagkakamag-anak ko. No, hindi. Sir Mon, ito bilang inyo pong parting words. Yung itong House Bill 4397 na ito naman ay pasimula pa lamang. Apo. At kung tutuusin, pati yung Senate Bill, kung pagsasama-samahin nating lahat yan. Ito sa palagay nyo, maliban sa kanina nasabi nyo na it will definitely modernize. But ito ba makakapag-improve pa sa professionalismo ng ating mga tauhan sa pag-asa? At the same time, mas maiinganyo pa ba natin sila na mas magtagal at magtigil dito sa pag-asa, at the same time, hopefully hindi na sila pupunta sa ibang bansa? Absolutely, attorney, ganyan po. Kasi karamihan po sa aming kasamahan, ang gusto po nila ay ang pagtitiwala ng taong bayan. Once na umagat po ang serbisyo ng pag-asa, ang makikinabang taong bayan, masisiyan, ang kanilang positibong payag ukol sa pag-asa, iyan po ang magiging silbing reward upang ang kasamahan ko po ay maging paigtingin ang kanilang serbisyo po. Ayun. Not to mention the fact that they need to be given a better pay. Ito quick question. Yes. Gaano ka-importante ang media sa role ng pag-asa? Wala pong pag-asa, wala pong media. Ayun. Sila po ang conduit ng mahalagang impormasyon, real time, and even sa pagbuo po ng opinyon ng ating kababayan, media po ang kailangan ng Ayun. tagapag-asa. Napakaganda po ng ating talakayan ngayong gabi. Maraming pong salamat muli kay Sir Mon Agustin, ang presidente po ng Employees Association po dyan po sa Pag-asa. At sa inyo po mga poll watchers ng bayan, naway nakapagbahagi kami ng mga karagdagang impormasyon sa inyo sa pamamagitan ng paksang aming tinalakay sa loob ng nakaraang isang oras. Hanggang sa susunod na Webes po, ay aasahan namin kayong sumama sa aming muling paglilinaw ng mga usaping may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ating pong tatandaan na sa isang masusog na bayan, Sumusunod sa batas ang mamamayan. Mabuhay ang ating mga weather forecasters at ang iba pang mga nagtatrabaho sa ating Pag-asa Weather Bureau. salamat po. Salamat sa Diyos. Yes, sir.